Mga kapsat, naka-live ngayon si Con. Si Sir Bad naka-live siya. Topic niya, First Lady Liza BFF na si Cheese. Lilipat na daw si Cheese. Naku po, wag na. Si Lauren, sasama nila rin. Paano na si Alan? Diyos ko po, Rudy. O, yung mga lilipat dyan. Alleged drug party kung saan naroon si President hindi. Kaka-start pa lang ni Sir Bad, 2 minutes ago. Ang galing. 2 minutes ago lang to. Buenas tardes, damas y caballeros. Malakas ang ugong-ugong ngayon. That this time, this is it. Talagang lilipat na si Senator and former Senate President Escudero papunta dyan sa minority block or sa SB11 ha? Solid block 11 at ito daw si Cheese ay may kwan na, parang may mga negosasyon na mismo kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kung maalala nyo, we also reported nung nakudeta ni Cheese si Mick Subiri. Ano ba na-trigger doon sa kudeta ni Cheese sa Mick Subiri? Bakit ba tahimik si Cheese? Bigla na lang nakita natin in 2024, siya na ang actively dumidepensa kay President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa atake na mga witnesses kuno ni Bato de la Rosa doon sa PIDEA leak scam. Naalala nyo yun? Yung PIDEA leak na umabot ata yun ng mga 5 to 6 hearings. At yung last hearing, kaya hindi na pinatuloy ni President Bongbong Marcos, doon sa last hearing, binabanggit na ng mga witnesses, ng mga PIDEA witnesses, pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos as the mastermind sa pag-cover up kay President Bongbong Marcos. Kumbaga ang nagtitimon daw to cover up yung alleged drug party kung saan naroon si President, hindi pa presidente kundi ex-senator Marcos, pati sino pa yung artista, si Maricel Soriano. Yun na ba, pangalan na ni First Lady Liza. Diba, sabi ng isang witness, tinape niya yung isa pang witnesses, tinape niya yung iba pang witnesses na sinasabi na si First Lady ang nagbayad para sa ops natin, para patayin natin, huwag tayo mag-testify, laban umatras tayo sa testimony natin na naroon talaga sa drug party si President Bongbong Marcos sa condominium ni Maricel Soriano. So, kaya doon, kaagad-agad pinaputol na ni Presidente. At naging Presidente ay si Cheese Escudero. And after na elect President si Cheese Escudero, nag-dinner sila kaagad sa Malacanang with all the new majority na nagpatalo o nagtanggal kay Mick Subiri. And also yung may okasyon ng Bandenur yung kanyan, yung diplomatic event honoring the diplomats, especially the ambassador to the Vatican. Doon nakita natin pinahawak kinuha ni First Lady at PCO pa, Presidential Communication Office, ang nagpakalat itong video na ito na kinuha ni First Lady sa waiter yung white wine, and then ininom niya, and then binigay niya kay Cheese. Parang butler tuloy si Cheese. Parang naging waiter tuloy si Cheese Escudero. So sabi natin, that was intended to show na bata ko to si Cheese. Ako naglagay dito. Siguro isa pa sa mga dahilan kaya trinaydor sila ni Cheese nung pinatay yung impeachment. Siguro dinamdam niya yun. Siguro ayaw niya na gawin yun sa kanya. Kasi may plano siya to be future president. Pagkatapos gaganunin lang ng First Lady pa naman. So, pero for a time, they were close. They were close, si Cheese Escudero. He was, may mga balita tayo natatanggap na he was taking orders sa anuman legislative program sa Senado. He was taking orders from Liza Marcos Araneta.
no wonder, malakas ang ugong-ugong ngayon, kasama na dyan, sa Bilyonaryo.com, pati na rin itong si Antonio Montalban. Antonio Montalban, na kung pamilyar ang pangalan sa inyo, Rappler columnist ito, at ito yung gumawa ng mga exclusive interviews kay Arturo Las Cañas dyan sa mga akusasyon niya laban kay former President Duterte in relation to extrajudicial killing cases at saka yung mga drug activities ng Duterte. So sabi niya ngayon na kinokonfirm niya na ang lakas-lakas ng ugong-ugong na lilipat si Cheese sa mayorya, minority. Yun lang, pakiusap lang niya na huwag pagbigyan yung kagustuhan ni Cheese na gawin siya ulit Senate President. Sabi sa Facebook post itong si Antonio Montalban, tanggapin by all means, but don't make him Senate President again. So tanggapin kung gusto ni Cheese sumali sa minority, ipasali siya sa minority, basta wag lang siya gawin Senate President again, kasi yun daw kondisyon ni Cheese. As we vlog earlier, hindi na sila nagkasundo ni Sherwin Gatchalian, kasi ang gusto ng minority, si Sherwin ang gagawin Senate President. Si Cheese naman, gusto niya bumalik sa pagka-Senate President para kapalit sa pagdadala niya kina Loren Legarda at dalawang Villar na kapartido niya. So sabi pa ni Montalban, tanggapin by all means but don't make him Senate President again. Let him vote to convict Sara Duterte. So yun dapat daw, isa daw sa mga kondisyon na kukunin si Cheese na mga nilagay na natin yung exclusive dito sa atin na sandali. So yun So ito kino-confirm rin niya na talagang gusto na talaga ni Cheese lumipat sa minority. Ayaw Bakit? Bakit si Sara lumabas? Dali, subukan pa rin natin. Yan ang post ni Montalban na yun, sabi pa niya dito, kilala nyo na kung sino ang lilipat sa Monday? Si Senator Francis Cheese Escudero ay isa sa mga kilalang matagal ng kaibigan ni First Lady Liza Araneta Marcos. So matagal na silang BFF. At kanina naman yung na-flash ko, kwan rin yun ng Bilyonaryo.com. Dito naman si Bilyonaryo.com, sabi nila sa artikulo entitled Legarda Escudero may bolt Senate Majority Block Analysis. So sabi ng isang analyst na si political analyst Julio Tihanki, na professor of na professor sa politika, na lilipat daw talaga, marami daw talagang indikasyon na lilipat na talaga si Cheese at si Loren Legarda. So kung lilipat sila, magiging 13 na, tanggal na si Alan Peter Cayetano. 2 linggong lang para siya presidente. Sabi ni Tihanki, among all the majority, there are 1 or 2 who might not be burdened by this possibility. In fact, I see even 4 who might possibly consider moving from majority to minority. So, yun daw, ina-assess na daw. Kumbaga, ngayon pa lang, marami ng mga nasa majority sinabi na hindi nila nagugustuhan itong ginagawa ni Cayetano at si Marcoleta. Parang sila na lang naghahari pagkatapos ang gulo-gulo ng Senado, ang gulo-gulo. Nakakahiya ang Senado, so nasisira na talaga ang institusyon at ang parang nakikinabang lang, ang parang
nakikinabang lang ay si Marcoleta at si Cayetano. So kaya nakikita ni Tiangki na baka dahil dito itong mga veterano tulad ni Cheese at saka ni Loren ay lilipad na talaga because matagal na sila sa Senado, maalam nila na yung mga nadatnan nila yung mga glory days ng Senado na ang magagaling yung mga hindi naman not necessarily matino, pero kahit papaano mga magagaling. Andun sila Frank Drilon, andun sila Joker Arroyo, andun sila kahit papaano si Juan Miguel, the late Juan Ponce Enrile, at marami pang iba na talaga naman sila former senator or the late senator Ninoy Aquino, ganon. So, yun, among others, mga iba pa magagaling talaga. Sila Miriam Defensor Santiago, Claro M. Recto, yung ganon. Marami pang iba. So, pero ngayon, nakita nila, iba na. Bastusan na. Wala nang respeto sa institusyon. Sinisiraan na ang institusyon. Kaya sabi ni Tiangki, mukhang hindi na nila nasisikmura yung ginagawa ni Alan Peter at ni Marcoleta. Lalo na si Marcoleta na nakikita nila na kabago-bago, di ba? Parang doon nga sa pagpatay sa impeachment last year, parang nasapawan pa ni Marcoleta ang Senate President na si Cheese Escudero. Parang siya na lang nagsasalita. Sa kanya na lang ang floor. Although si Cheese nagpe-preside naman. Nagsalita rin naman si Cheese. Pero lahat ng atensyon napunta kay Marcoleta. So, yung mga matagal na dyan, hindi nayabangan kay Marcoleta. Kabago-bago mo lang. Ang yabang-yabang mo na. Ganon, Yun, 1 year pa lang nga, pero kung umasta, parang 10 taon na siya dyan. Iniinsulto yung mga matagal na dyan, tulad nila Loren at saka nila Tito Soto at nila Ping Lacson na inaaway talaga ni Marcoleta. At sabi rin ito ni Tiangki, ito naman mga senador na ito, na like si Loren Legarda ay very close sa minority kaysa sa majority ngayon. Mas close si Loren kay Mick Zubiri. Di ba? Nakita naman after yung pag-walk out, naglalakad pa sila na hawak-hawak ni Loren yung braso ni Mick Zubiri, na hawak-hawak sila sa hallway at sabi nila na no problem, okay, magkaibigan pa rin kami, ganon. Sabi pa nga ni Tiangki, minsan sinabi pa nga ni Mix, sabi nga ni Senator Mix, the current minority is actually the natural political ally of Senator Loren. So mas marami sa minority na kaysa majority na political allies ni Loren. So at he also cited the fact na itong si Tito Soto ay party mate ni Loren sa National People's Coalition. Kahit hindi daw nagpa-factor in yung political affiliation, pero sabi niya tagal-tagal na nila kasama. So nakikita ni Tiangki, itong political analyst na si Tiangki, na pwede maging swing vote itong si Escudero, yung magagawa niyang maging, kahit hindi pa naman matanggal si Alan Cayetano, pero at least magiging majority na, magiging 12 na ang 11, at ang dating 12 minus kasi wala na si
Bato de la Rosa, kahit nandyan pa si Jinggoy, yung dating 12, kung kakala si Cheese, magiging 11. So makukuha, ma-restructure ulit, ma-declare yung all positions except the Senate President, all position from Senate pro tempore, majority leader, minority leader, at chairman ng mga committees, mababago lahat yan at makuha yan ng new majority, which is the SB 11 plus Cheese. Kung si Cheese nang lilipad, kung pati si Loren lilipad, that's already 13. So wala na, goodbye Cheese na. Pero kahit goodbye Alan Peter Cayetano na. Pero kung kahit si Cheese lang ang lilipad, magiging 12 pa rin yan. So minority na lang ang grupo ni Cheese. Hindi man siya matanggal kasi kulang pa isang boto, pero wala na rin sila control sa Senado. Minority na sila. May control yung new majority, yung SB 11 plus Cheese Escudero. So sabi ni Tihanki, posible si Cheese ang lilipat kasi sabi niya, given his very pragmatic and practical and even opportunistic play of politics, he is also ripe for moving. So ang nakikita niyang personality ni Cheese ay very practical ito at opportunista pa nga. Kumbaga maglalaro siya ng politika kung saan nakikita niya na malakas. Backed by President Bongbong Marcos yung minority ngayon, kahit minority sila. So sa tingin niya, hinog na si Cheese. At yun, tulad as we pointed out earlier, bakit absent si Cheese? Ang tagal-tagal nila dinibate yung tungkol sa absentee voting. Bakit hindi pinasundo siya ng helicopter? Ganyan naman, kung si Bato de la Rosa pinasundo ni Cayetano, kung saan man lungga naroon si Bato de la Rosa in hiding for 6 months. Si Cheese Escudero pa na hindi naman in hiding, andyan lang sa apartment niya sa Makati. Lapit-lapit lang na Makati papuntang Pasay, 'di ba? Dikit border lang 'yan Border ko helicopter 'yan, mga 10 minutes lang 'yan. Pati pa yung revving up of the propeller, 15 minutes andun na 'yan sa Senado. Bakit hindi napasundo si Cheese at hindi rin pumunta si Cheese. So nakikita natin tama itong si Tihanki, baka na yun, sign na yun, or baka hindi sila napagkasunduan sa anuman hinihingi ni Cheese kay Alan Peter Cayetano. So sabi ni Tihanki, pwede, posible, at nakikita rin niya hindi lang si Cheese, baka kasama rin itong si Senators Mark and Camille Villar. Kasi target rin ito na makuha ng minority bloc. Sabi ni Tihanki, the other two, I think, who would still be persuaded to join would be the Villar siblings. At sabi niya, lalo na, and of course, the key here is if you talk to the father. So, kumbaga, sinasabi ni Tihanki, kung magaling kung si President Bongbong Marcos mismo ang kakausap kay Manny Villar at sasabihin, sige, bigyan namin ng i-review namin ulit yung kaso nyo, insider trading at stock manipulation bago namin kayo kasuhan. So kung ganon, yun ang magic word na hindi muna sila kakasuhan kaagad sa nila, sa mga katiwalian nila, sa negosyo nila, sa mga Villar businesses. So pwede rin yun something to be considered. Kahit ito lang mga Villar ang lilipat, goodbye rise na si Alan Peter Cayetano. Kaya no wonder, panic mode na si Alan Peter. May video na naman na
tinasabi na quad kami, solid kami. Later on, we will blog about that. So yun lang muna. And this view is shared also by Montulfo, na syempre alam naman natin ang source ni Montulfo ay